Magandang buhay po sa ating lahat. Good morning! Hello po sa inyo. Na-miss ko po kayong lahat. So may mga araw tayo na hindi nakapag-upload ng mga videos kasi po yung ating cellphone ay sira na. Oh my God! So ang daming challenges, ang daming mga pagsubok. Pero eto pa rin tayo, nananatiling nakatayo. Pasensya na sa aking maingay na background kasi yung mga yan, nag-iiyakan na sila. So, mga gutom na sila, kaya umiiyak na. So, grinab natin yung opportunity na to na may mahiram na cellphone. Nang sa ganun ay makapag-upload pa rin tayo ng mga videos at ma-update ko pa rin po kayo sa ating mga alaga. Okay? So, ito po yung ating mga alagang fatteners. For dispose na po sila. So, kung meron pong naghahanap sa inyo ng mga fatteners na mga pangkatay, pangkasal, pangbinyag, pang birthday, available po ang ating mga fatteners. Okay? So, message nyo lang po ako. Meron tayong available na 8 na fatteners. Pero yung dalawa doon, pwedeng gawing inahin. So, they are gilt po sila for months. Magpa 5 months na po sila by November 12. Okay? So, ayan, pwede na po sila. Since birth po yun, 5 months since birth, okay? So, maraming pagsubok talaga. Ang dami-daming pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pero, kailangan manatili tayong nakatayo. Hindi tayo dapat yung papatinag dun sa mga problema, dun sa mga bundok na problema, di ba? Hindi tayo yung dapat nasusuko sa mga yon. Kailangan yung problema ang susuko sa atin. So, pasalamatan natin ang Panginoon dahil siya yung nagbibigay kalakasan, nagbibigay pag-asa, nagpaparamdam ng pagmamahal sa atin. Nang sa ganun ay malagpasan natin yung mga iba't ibang pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Okay? So, dito, ayan, hindi pa ako nakakapaglinis. Marumi pa sila. Kung makikita nyo po, ayan yung likod ng ating mga inahin. Doon ay may mga fatteners na po. Kasi kulang na po, ayun sila sa may gate. Kulang na po yung ating kulungan. Okay? So, itong mga to, nandito pa rin sila sa may farrowing pen. Malalaki na sila. Nasa 20 kilos na po ang isa sa kanila. So, hindi po sila mailipat dito sa may winning pen. Makikita nyo, mayroong pang board dun, no? So, nilipat ko si board doon kasi dun sa dati namin pinaglalagyan, dun sa ilalim ng puno ay nung maulan, di ba? Maulan ditong mga nakalipas na mga araw. So, kawawa siya doon. Wala siyang bubong. So, puno lang sa ilalim ng puno. So, still, nababasa pa rin siya. So, baka magkasakit. So, nilipat natin siya dito. At least may bubong. Okay? So, ayan, nandyan siya. Dito dapat itong mga ating mga piglets. Kasi ito yung winning pen, kaso nga lang, natatakot tayo sa ASF, kasi dyan is hindi siya protected, hindi sila protected dyan kasi walang net, okay? So, nakakapasok yung mga manok, yung mga langaw, lamok, ganyan. Okay? So, pinanatili natin sila dito kasi wala pa naman tayong inahin na manganganak. Okay? Wala tayong inahin pa na manganganak. Ang expected date of delivery pa lang ng ating manganganak na inahin na si Mommy C ay on November 10. Okay? So, we are expecting na ma-dispose na yung ating mga fatteners doon. This last week of October or first week of November. So, hintayin natin na tumaas yung live weight kasi for sure yan, tataas yung live weight kasi nga mag-uundas, diba? Undas ba? Fiesta ng mga patay at ng mga So, ayan. All Souls Day and All Saints Day. Okay? So, hopefully, tumaas yung live weight para mabenta na po natin sila. And, pag nabenta natin yung ating mga fatteners, saka po natin ililipat ito. So, we have total 13 na piglets. So, ililipat natin sila dito. Dito sa may fatteners na area. Okay? So, yung ating mga fatteners doon na 7, mananatili po sila dyan. Mananatili sila dyan. So, ganun kahirap ngayon yung buhay naming mga hog raisers kasi walang space kasi hindi tayo masyadong nakabenta ng bake dahil nga yung mga mamimili din natatakot din sila na matamaan din ng ASF. So, syempre nga naman, di ba, alangan naman susugal ka sa isang bagay na, alam mo na, merong risk, di ba? So, yun, kulang tayo sa kulungan pero hindi na tayo pwede mag-extend pa kasi, yun, masyadong magastos. Pag mag-extend na naman tayo ng bagong tirahan nila ay
doon na naman mapupunta yung ating mga mapagbebentahan, which is hindi na pwede kasi meron tayong mga goals na, iba pang mga goals na dapat din mas matupad at dapat sundin natin yon, okay? So, yon, hopefully, magmahal nga yung fatteners, yung live weight, para nang sa ganun ay makabayad tayo sa ating mga utang. Sa totoo lang po, ang laki-laki ng utang namin dahil sa pakain nitong ating mga alagang baboy. Okay? Kasi tingnan nyo naman, they are, total po nila 36, including na yung mga inahin at na yung boar natin. Okay? So, saan kami kukuha ng pambili ng pagkain nila kung hindi kami mangungutang? So, wala kaming budget na ganun kalaki. So, ang nauubos nila in a week, thousands po. Hindi lang 5,000, hindi lang, nasa 10,000 ang nauubos po nila kada linggo. Okay? So, sana naman, Lord. Alam kong pinapakinggan ni Lord yung prayers natin na maging fair na yung presyo ng ating mga alaga, ng ating mga produkto, nang sa ganun ay hindi kawawa yung mga hog raisers tulad natin. Lalong-lalo na yung mga maliliit na mga backyard hog raisers. Okay? So, yun lang. Kailangan na nating pumunta sa susunod nating schedule, destination, maghatid ng anak sa school. Okay? Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat. God bless po.